Kung sa Pilipinas kaya, seniors namin ay nakapunta sa New York. Pero bakit kailangan sa Pilipinas? Ang Lycée Henry Fort. Isang tanyag na high school sa Paris na nag-produce ng hindi mabilang na presidente ng France. Ang pagmamataas ng mga estudyante rito ay abot langit, ngunit ang kanilang karanasan sa field trip sa Pilipinas ay isang kaganapan na nakakagulat na walang sinuman ang nakakita. Tayo ay parang mga palaka lang sa ilalim ng bao. Ano ba talaga ang nangyari sa Pilipinas na nagpabago sa mga pinakamatalinong utak ng France upang maging mapagpakumbaba? Isang hindi kapani-paniwalang 7 araw na kwento ang magsisimula na ngayon. Magandang araw po. Ako si Marie Lefebvre, naninirahan sa isang lumang distrito ng Paris. Ang Lycée Henry Fort, kung saan ako nag-aaral, ay ang pinakamatanda at pinakaprestihiyosong paaralan sa France. Maging si Napoleon ay nag-aral dito at halos kalahati ng mga presidente ng bansa ay aming alumni. Mayroon kaming isang espesyal na tradisyon sa paaralan na ito. Ang bawat senior student ay dapat mag-field trip sa ibang bansa sa loob ng 1 linggo. Noong nakaraang taon, ang mga seniors ay pumunta sa Wall Street at Silicon Valley sa New York. 2 taon na ang nakalipas, pumunta sila sa Financial District ng London at Oxford University. Kaya, inaasahan namin na pupunta kami sa isang lugar na hindi bababa sa New York o Tokyo. Ngunit nang ipahayag ng paaralan ang destinasyon, ang lahat sa auditorium ay natigilan sandali. Ang destinasyon ng field trip ngayong taon ay Maynila, Pilipinas. Ang katahimikan ay bumalot bago sumabog ang pagtutol ng mga estudyante. Nagbibiro ba kayo, teacher? Saan ba sa mundo ang Maynila? Asya, naiintindihan ko. Pero bakit Pilipinas? Hindi ba't nakasakay pa sila sa kalabaw doon? Si Charles, kaibigan ko at kaklase, ay dali-daling tumawag sa kanyang mga magulang. At sa loob lamang ng 1 oras, mahigit 200 magulang ang dumating sa paaralan. Isang emergency meeting ng mga magulang ang inorganisa. Bakit nyo ipapadala ang aming mga anak sa isang ganoong mahirap na bansa? Tanong ng ama ni Charles, na isang vice-presidente ng Banque de France sa silid na puno ng matataas na personalidad ng France, mga ministro, embahador, at mga executive ng malalaking kumpanya. Hindi New York o London kundi Maynila? Nabaliw na ba ang paaralan? Mas gugustuhin ko pang ipadala sila sa Africa para makapag-volunteer. Hindi ko papayagan ang anak ko na mapunta sa mapanganib na lugar na iyon. Sinubukan ng principal na magpaliwanag, ngunit walang saysay. Ang Maynila ay isa sa mga mahalagang metropolises sa mundo, at ang Pilipinas ay isang maunlad na bansa. Maunlad? Hindi ba't iyon ang bansang tinutulungan natin hanggang dekada 80? Sa huli, sa kabila ng pagtutol ng mga magulang, hindi binago ng paaralan ang desisyon nito na nagbibigay katwiran na ito ay inaprubahan na ng Ministry of Education. Sa araw ng paglipad, ang kapaligiran sa Charles de Gaulle Airport ay parang isang lamay. Ang mga estudyante ay nakasuot ng itim at ang mga magulang ay umiiyak na parang ipinapadala ang kanilang mga anak sa digmaan. Marie, kung sa tingin mo ay mapanganib, makipag-ugnayan ka agad sa embahada anak. Ang aking ama, na isang diplomat, ay iniabot sa akin ng isang satellite phone. Maging ang aking ama ay ganoon ang tingin sa Pilipinas. Nagpost ako ng selfie sa Instagram na nagsasabing, ang pinakamasamang field trip sa buhay ko ay magsisimula na. 2 oras na flight papuntang Maynila para saan hindi ko alam. Hindi nagtagal, daan-daang komento ang dumating. Nagpadala ang mga kaibigan sa buong France ng mensahe ng suporta at panunuya. Nakakaawa ka, Marie. Kainin mo na lang ang balut hanggang sumabog ang tiyan mo. May wifi ba diyan? Mag-ingat ka, huwag kang malilito sa mga kalapit na bansa. Nang lumipad ang eroplano, ininom namin ang aming huling baso ng alak. Napalitan ito ng pagkabahala nang maisip na kailangan naming tiisin ang isang lugar na walang masarap na pagkain at walang kawili-wiling kultura sa loob ng 1 linggo. Si Alexis, na nakaupo sa tabi ko, ay nagbuntong hininga at nagsabi, sa loob ng 12 oras, babalik tayo sa dekada 80. Tumango ako bilang pagsang-ayon, tinitingnan ang mga ilaw ng Paris na papalayo sa labas ng bintana at sinabi sa sarili ko na tiisin lang ito sa loob ng 1 linggo. Sa oras na iyon, hindi ko pa alam kung gaano kami kagulat-gulat na karanasan ang haharapin sa loob ng 20 oras at kung paano nito babaguhin ang aming buhay ng lubusan. Oo nga pala. Malamang walang magandang tindahan ng salamin sa Pilipinas.
Dahan-dahan kong kinapa ang ekstrang salamin sa aking bag. Para sa isang taong may short-sightedness na tulad ko, ito ay mahalaga. Ang Chanel frame na kailangan kong hintayin ng isang buwan mula sa isang marangyang tindahan ng salamin sa Paris. Hindi ko inakala na sa loob ng ilang araw, ang salamin na ito ang magdadala sa akin sa pinakamalaking pagkabigla sa aking buhay. Nang dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, ang naghihintay sa amin ay isang imahe na hindi namin maisip. Agad na bumaba ang eroplano, tumayo kaming lahat at inayos ang aming mga gamit na may pagod na ekspresyon. Ang 12 ng bing oras na flight ay napakapagod. Ang isang linggo ng pagtitiis ay magsisimula na ngayon, hindi ba? May bumulong sa likod ko. Sumasang-ayon ako sa isip. Iniisip na paglabas namin ng airport, mga lumang pasilidad, magulong kalsada at kakaibang amoy ang aming makikita. Ngunit sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano at nagsimula kaming maglakad sa pasilyo, naramdaman ko na may kakaiba. Ha? Ito ba talaga ang Pilipinas? Bulong ni Guillaume na nasa tabi ko. Ganoon din ang nararamdaman ko. Ang pasilyo ay napakalinis at moderno, parang isang eksena sa isang futuristic na pelikula. Nang dumating kami sa immigration check, halos hindi kami makapagsalita. Mayroong isang malaking screen na nagpapakita ng digital art na nag-welcome sa amin. Sa kisame, mayroong kontemporaryong musikang Filipino na tumutugtog ng mahina. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. At ang mga malalaking screen na naka-install sa lahat ng dako ay nagpapakita ng magagandang tanawin ng Pilipinas na may 8K clarity. Mas maganda pa ito kaysa sa Charles de Gaulle Airport, bulong ng isa. Ngunit walang sinuman ang makapagkontra dahil ito ang nakakagulat na katotohanan. Mas nakakagulat pa ang proseso ng immigration. Kami ay handa na pumila ng mahaba, ngunit may isang opisyal na lumapit sa amin at nagsalita sa matatas na French. Magandang araw po, mga estudyante. Para sa mga grupo ng turista, maaari po kayong gumamit ng automated kiosks. Automated kiosks? Sinundan namin siya ng may pag-aalinlangan at muling nagulat. I-scan lang ang passport at tumingin sa camera at tapos na sa loob ng 10 segundo. Walang pila, walang paghihintay. Sa Paris, ang immigration lang ay umaabot na ng 2 oras. Paano nangyari ito? Tiningnan ni Alexis ang kanyang passport nang hindi makapaniwala, ngunit naroon nga ang immigration stamp. Habang papunta sa baggage claim, muli kaming nagulat. Habang naglalakad sa moving walkway, lumabas ang mga arrow sa sahig na automatikong gumagabay sa amin sa tamang conveyor belt. Ito ay augmented reality technology. Hoy, tingnan nyo! May robot, sigaw ni Charles. May isang puting robot na papalapit sa amin. Magandang araw po, maligayang pagdating sa lahat ng estudyante mula France. May maipaglilingkod po ba ako? Ang robot ay nagsalita sa perpektong French. Kami ay natigilan na hindi makasagot. Ang inyong bagahe po ay darating sa conveyor belt number 3. Sana po ay masaya ang inyong pagbisita sa Pilipinas. Nagbigay ng impormasyon ang robot nang magalang at lumayo. Habang naghihintay ng bagahe, tumingin ako sa paligid. Ang lahat ng airport staff ay gumagamit ng tablet sa pagtatrabaho. Mayroong mga cleaning robot na tahimik na gumagalaw. Nang pumasok ako sa banyo, ang automatic toilet seat at bidet ay standard equipment. Ito ba talaga ang Pilipinas na kilala natin? Nagsimulang malito ang mga kaibigan ko ng isa-isa dahil ito ay lubos na kabaligtaran sa lumang airport na aming inisip. Sa exit gate, may isang grupo ng mga taong naghihintay sa amin. Sila ay mga estudyanteng Filipino na kaedad namin. Magandang araw po. Maligayang pagdating sa lahat ng estudyante ng Lycée Henry Fort. Bati ng babaeng estudyante na nakatayo sa harap na may ngiti. Ako po si Malikha mula sa The Elite School of Manila at ako po ang inyong buddy na mag-aalaga sa inyo sa loob ng 1 linggo. Ang French ni Malikha ay napakagaling, perpekto ang accent at ginamit pa niya ang Parisian accent. Kumusta po ang airport? Kaka-receive lang po ng NAIA ng award bilang Best Airport sa mundo muli noong nakaraang taon. Best sa mundo. Nagkatinginan kami. Ipinagmamalaki namin noon na ang Charles de Gaulle Airport ang pinakamahusay sa Europa, ngunit tila ito ay isang pagkakaintindi. Nang lumabas kami, ang malinis na kalsada at maayos na sistema ng trapiko ay naghihintay sa amin. Habang naghihintay ng bus, nagpost ako ng larawan sa Instagram. Dumating na! Pero hindi sigurado kung Pilipinas nga ba ito. 100 beses na mas maganda ang airport kaysa sa Paris. Agad na dumating ang mga komento. Marie,
Huwag kang magbiro. Edited ba yan? Hindi totoo yan. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang pagkabigla na aming matatanggap sa paglalakbay papunta sa Maynila ay mas malaki pa ng maraming beses. Umalis ang bus sa NAIA at patungo sa gitna ng Maynila. Ang bus pa lang na sumundo sa amin ay nakagulat na. Bawat upuan ay may personal na screen, USB charging port at libreng Wi-Fi bilang standard. Ito ba talaga ang bus ng paaralan? Tanong ni Guillaume ng gulat. Sa France, maging ang sasakyan ng aming mayor ay hindi ganito kagarang. Ngumiti si Malikha at sumagot, Opo, bus po namin ito. Dito sa Pilipinas, ito po ang General Standard. General Standard? Kami ay halos hindi makapagsalita. Nang papalapit kami sa Maynila, lumitaw ang skyline ng syudad. Mga matataas na gusali, malinis na kalsada, maayos na trapiko. Ito ay lubos na naiiba sa Paris. Iyon po ang The Grand Tower, simbolo ng Maynila, paliwanag ni Malikha, nang may pagmamalaki. Ang gusali ay kumikinang ng maganda sa mga LED lights. Nang dumating kami sa The Elite School of Manila, muli kaming nagulat. Ang mga gusali ng paaralan ay parang modernong art museum, modernong disenyo na may salamin at bakal. May malawak na damuhan, may swimming pool. Sigaw ni Charles. Oo nga, may indoor swimming pool nga sa paaralan. Opo, may swimming pool po kami, fitness center, library, science labs, lahat po kumpleto. At mayroon po kaming 3 cafeterias. Ang aming paaralan ay itinuturing na may pinakamahusay na pasilidad sa France, ngunit kung ikukumpara dito, tila luma na. Nang pumasok kami sa auditorium, dalang-daang estudyanteng Filipino ang naghihintay sa amin. Lahat sila ay nakasuot ng maayos na uniforme, na maging ang uniforme ay mukhang moderno. Bonjour, bienvenue! Sabay-sabay na bati ng mga estudyanteng Filipino sa French na may tamang accent na nakakagulat. Nagsimula ang welcome ceremony. Mayroong mga performances na inihanda ng mga estudyanteng Filipino nagsimula sa isang French choral singing. Perpekto nilang kinanta ang La Vie en Rose ni Edith Piaf. Mas nakakagulat pa ang susunod na performance. Ito ay isang fusion ng modernong sayaw na may halong Filipino folk dance. Sa likod ay may hologram ng Intramuros na salit-salit sa Eiffel Tower. Grabe, estudyante lang ba talaga ng high school ang naghanda nito? Bulong ni Alexis sa tabi ko. Nang matapos ang performance, ipinaris kami sa aming mga Filipino buddy. Ako ay napunta kay Malikha. Ate Marie, ikinagagalak kitang makilala. Sa isang linggo na ito, maging magkaibigan tayo. Napakabait ni Malikha. Pinasyal niya ako sa paligid ng paaralan at lahat ng nakita ko ay nakakagulat. Ito po ang library ng aming paaralan. Sa sandaling pumasok ako, halos hindi ako makahinga. Ang malaking espasyo ay 3 palapag ang taas. May libu-libong libro at mayroong mga pinakabagong modelo ng computer at tablet sa bawat sulok. Maaari po itong gamitin ng mga estudyante ng 24 oras. Sa panahon ng exams, marami pong nagbabasa ng libro dito buong gabi. Bukas ng 24 oras, sa Paris, imposible ang ganito. At ito po ang AI classroom. Sa lugar na dinala ako ni Malikha, may mga estudyanteng nag-aaral gamit ang AI na nag-aakma ng pagtuturo sa antas ng bawat isa. Sinasuri ng AI ang learning patterns ng bawat estudyante at nagbibigay ng pinakaangkop na curriculum na nagpapataas ng kahusayan sa pag-aaral. Nagtataka ako kung ito ba talaga ay isang high school. Ang aming paaralan, kahit na luma, ay nagtuturo pa rin gamit ang mga pamamaraan ng 19 na siglo. Tanghalian na kaya pumunta kami sa cafeteria at muling nagulat. Buffet? Opo. Mayroon po kaming Filipino food, Western food, Chinese food, at Italian food na mapagpipilian. Lahat po ay inihanda ng mga professional chefs. Ang kalidad ng pagkain ay nakakagulat, ngunit mas nakakagulat ang presyo. Lahat ba ito libre? Opo, sinusuportahan po ng paaralan, kasama na po sa tuition fee. Sa France, ang halaga lang ng tanghalian ay mahigit €200 na kada buwan at kilala pa sa hindi masarap na lasa. Habang kumakain, nakipag-usap kami sa mga estudyanteng Filipino. Ang nakakagulat ay karamihan sa kanila ay nagsasalita ng higit sa 2 wika. Nagsasalita po ako ng English, Chinese, Filipino at French. Sabi ng isang estudyanteng Filipino ng kaswal na nagparamdam sa amin na kami ay napakababa. Kami na nagsasalita lamang ng French at English ay naging luma. Hapon na at nanood kami ng klase sa mathematics.
Ang mga estudyante ay gumagamit ng tablet para gumawa ng 3D graphs para malutas ang calculus problems. Ito ba talaga ang level ng high school? Si Pierre, na nangunguna sa math sa aming klase, ay natigilan. Ang mga problemang ginagawa ng mga estudyanteng Filipino ay University Level 1 sa amin. Mas nakakagulat pa ang saloobin ng mga estudyante. Walang maingay, lahat ay seryosong nag-aaral, masiglang nagtatanong, at mataas ang antas ng diskusyon. Nang matapos ang klase, tinanong ni Malikha, "Kumusta po ang paaralan sa France?" Nahihiya akong sagutin ang totoo. Ang aming paaralan, kung ikukumpara sa reputasyon nito, ay luma na ang mga gusali at paraan ng pagtuturo. Mayroon kaming mahabang kasaysayan po, iyon lang ang maipagmamalaki namin. Pagkatapos ng klase, nag-organisa ng welcome party ang mga estudyanteng Filipino para sa amin. Ang gym ay ginawang event venue na may professional DJ equipment at lighting. Inorganisa din ba ninyo ito? Opo, ang Broadcast Club at Event Club po ng paaralan ang nagtulungan sa pag-organisa. Napakasaya ng party. Mayroong tugtog ng P-pop na salit-salit sa French pop at tinuruan kami ng mga estudyanteng Filipino ng mga P-pop dance steps. Nagtapos ang party ng 10 p.m. Habang pauwi sa hotel, tahimik kaming lahat. Hindi ito ang Pilipinas na kilala namin. Bulong ni Alexis. Malayo na ang narating nila sa amin. Maging si Charles ay umamin. Nag-post ako ng larawan na kinunan ko ngayong araw sa Instagram. Daan-daang komento mula sa mga kaibigan sa France ang dumating. Ito ba talaga ang high school sa Pilipinas? Hindi ako makatulog noong gabing iyon. Nalaman ko kung gaano ako kaarogante at kamangmangan. At ito ay simula pa lamang. Ang pagkabigla na naghihintay sa amin ay mas malaki pa ng maraming beses. Kinabukasan ng gabi, nag-alok ang mga estudyanteng Filipino ng isang espesyal na ideya. Gusto niyo po bang lumabas ngayong gabi sa Bonifacio Global City, BGC? Ang BGC sa Biyernes ng gabi ay tunay na karanasan. Sa France, ang paglabas ng mga estudyante sa gabi ay hindi maisip, lalo na para sa mga babae dahil ang Paris, paglampas ng 9 p.m. ay napakadelikado. Ligtas ba lumabas sa gabi? Tanong ko ng may pag-aalala, ngunit tumawa lang si Malikha. Siyempre po, ligtas po hanggang umaga, huwag po kayong mag-alala. Sumunod kami ng may pag-aalinlangan. Nang dumating kami sa BGC ng 10 p.m., ang syudad ay mas masigla pa kaysa sa araw. Hindi totoo yan. Ito ba ang tanawin ng 10 p.m.? Ang kalsada ay puno ng mga taong malayang naglalakad, mga tinedyer, pamilya, turista, at maging mga lola ay lumabas para mag-shopping ng komportable. Tingnan nyo yon, may street dancers. Itinuro ni Charles ng may pagkasabik. May isang dance crew na nagpe-perform. Pinaligiran sila ng mga tao, pumapalakpak sa ritmo. Huminto kami para manood at kailangan naming aminin na napakagaling nila. Nang matapos ang performance, inabot ng mga dancer ang kanilang sombrero at kusang nagbigay ng tip ang mga tao. Sa France, hindi mo magagawa yan, sabi ni Pierre ng may pait. Kung may nagpe-perform sa kalye sa Paris, agad na magtitipon ang mga magnanakaw. Habang naglalakad, nakita namin ang isang nakamamanghang tanawin. Isang babae ang nagja-jogging mag-isa ng 11 p.m. Nagja-jogging siya mag-isa? Opo, dito sa Pilipinas. Normal po yan. Kung pupunta po kayo sa Luneta, makikita niyo po ang mga taong nagja-jogging hanggang umaga. Halos hindi kami makapaniwala. Sa Paris, maging sa araw, ang pagja-jogging mag-isa ay delikado. Huminto kami sa isang sikat na isaw stall. Ang tindahan ay puno ng customers. Ang mga staff ay kumukuha ng order ng may ngiti. Bukas ba kayo ng 24 oras? Hindi po. Bukas po kami hanggang 4 a.m. Pero kung weekend po, hanggang 5 a.m. Bukas hanggang 4 a.m.? Sa France, karamihan sa mga restaurant ay sarado na ng 10 p.m. Habang kumakain ng isaw, tumingin kami sa labas ng bintana. May mga pulis na naglalakad, ngunit wala silang baril. Walang baril ang pulis sa Pilipinas? Kung walang espesyal na kaso, hindi po kailangan magdala. Kasi po, medyo ligtas ang bansa namin. Sa France, normal lang na may mga pulis na may dalang machine gun na naglalakad. Ngunit dito, ang mga pulis ay nakikipag-usap at tumatawa sa mga mamamayan. Nang lumabas kami ng tindahan, muli kaming nagulat. Tingnan nyo ang grupo ng mga babae na yan. Itinuro ni Guillaume ang isang grupo ng mga babaeng estudyante na naglalakad at tumatawa. Naka-miniskirt sila at may makeup,
ngunit walang sinuman ang lumapit o nang asar sa kanila. Isang tanawin na hindi mo makikita sa France, sabi ni Charles nang may inggit. At totoo nga, sa Paris, kung ang isang babae ay nakasuot ng maganda at lumabas sa gabi, siguradong mahaharas siya 100%. Dinala kami ni Malikha sa isang 7-Eleven. Ang 7-Eleven dito sa Pilipinas ay napakagaling po. Lahat po ay mayroon dito. Nang pumasok kami, parang isang maliit na department store nga ito. Mayroong mga bento box, sandwiches, pang-araw-araw na gamit, cosmetics, at maging underwear. Tingnan nyo to, may bilihan ng alak. Nakita ni Alexis ang wine section. Mayroong iba't ibang brand ng French wine. At dito po, maaari po kayong magpadala ng packages at magbayad ng bills. Sa convenience store na yan, sa France, kailangan mong puntahan ang bawat isa sa iba't ibang lugar. Ngunit dito, tapos na sa isang lugar. Sa cashier, muli kaming nagulat. Ang mga staff ay matataas na nakikipag-usap sa amin sa English. Karamihan po sa mga staff dito ay nagsasalita ng ibang wika kasi po maraming turista. Samantalang sa France, maging ang maraming regular staff ay hindi nagsasalita ng English. Umalis kami ng convenience store at naglakad ulit. Halos hating gabi na, ngunit ang kalsada ay masigla pa rin. Tingnan nyo ang mga food delivery motorcycles na yan. Dandaang motorsiklo ang abala sa pagde-deliver ng pagkain. Dito po sa Pilipinas, kahit 3 AM na, makaka-order pa rin kayo ng fried chicken. Tigaam? Opo, marami pong tindahan sa food delivery apps na bukas ng 24 oras. Sinubukan naming buksan ang app. Mayroong daan-daang restaurant na bukas nga at karamihan ay nakasaad na maaaring i-deliver sa loob ng 30 minuto. Para itong langit, bulalas ni Pierre na mahilig sa pizza. Nang dumaan kami sa isang entertainment district, muli kaming nagulat. Ang mga taong nakapila sa harap ng bar ay maayos na naghihintay, walang away o ingay. Dito po sa Pilipinas, mahigpit po ang security sa clubs. Kung may magdulot po ng problema, agad po silang paalisin. Samantalang sa mga club sa France, halos gabi-gabi may awayan na kailangan pang pigilan ng pulis. Nagpasya kaming bumalik sa hotel. Tatawag sana kami ng taxi, ngunit pinigilan kami ni Malikha. Sakay po tayo ng tren. Hindi pa po sarado. Tren ng 1 AM, ang LRT-MRT ng Maynila ay umaandar hanggang paglampas ng hating gabi, samantalang ang subway sa Paris ay sarado na ng hating gabi. Ang istasyon ng tren ay malinis at maliwanag. Mayroong mga lasing, ngunit tahimik silang nakaupo at natutulog, hindi nang gugulo sa sinuman. Isang tanawin na hindi maisip sa Paris subway. Doon, maging sa araw, puno ng magnanakaw at mas delikado pa sa gabi. Nang makabalik kami sa hotel, nag-usap kami tungkol sa mga naranasan namin ngayong araw. Ito ang tunay na kalayaan, hindi ba? Sabi ni Charles. Ang makapaglakad sa kalye sa gabi nang walang takot, iyon ang kalayaan. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Nahiga ako sa kama at nagmuni-muni. Ang France, na ipinagmamalaki namin bilang isang maunlad na bansa, ngunit kung ang mga mamamayan ay hindi malayang makapaglakad sa kalye sa gabi, ito ba talaga ay isang maunlad na bansa? Ang Pilipinas ay nagpakita sa amin kung ano ang tunay na maunlad na bansa. Sabado ng umaga, nag-alok si Malikha ng isang espesyal na karanasan. Ngayon po, subukan nating mamuhay bilang ordinaryong Filipino. Isang araw na pamumuhay bilang ordinaryong tao. Sumang-ayon kami ng may tuwa, ngunit ang unang pagkabigla ay nagsimula pa lang sa umaga. Punta po tayo sa cafe para mag-almusal. Kinuha ni Malikha ang kanyang smartphone at nag-type ng ilang beses. Okay, na-order na. Pagdating natin doon, tapos na siguro. Ha? Pwede mag-order ng advance? Opo, tinatawag po itong mobile order pay. Hindi na po kailangan pumila, madali po. Nang dumating kami sa cafe, may inumin at sandwich na may nakasulat na pangalan namin na nakahanda na. Ang bayad ay tapos na rin sa app. Wow, future na to! Bulalas ni Guillaume. Sa Paris, para lang makabili ng isang tasa ng kape, minsan kailangan mong maghintay ng 20 minuto. Nang lumabas kami ng cafe, muling kinuha ni Malikha ang kanyang smartphone. Darating po ang bus sa loob ng 2 minuto. Dali, paano mo nalaman? May app po na nagsasabi ng real-time na lokasyon ng bus. At sa loob ng 2 minuto, dumating nga ang bus. Nagkatinginan kami ng gulat. Nang sumakay kami ng bus, muli kaming nagulat. Idinikit lang ni Malikha ang kanyang smartphone sa card reader at may tunog na beep.
at tapos na ang bayad. Hindi kailangan ng beep card. Lahat po ay nasa smartphone na. Credit card, transport card at maging ID card. Sa bus, lahat ng pasahero ay nakatungo at nakatingin sa kanilang smartphone. Ipinaliwanag ni Malikha na siguro nanonood sila ng YouTube o nagbabasa ng comic sa app. May libreng wifi po sa bus. Libreng wifi sa bus? Sa Paris, maging sa ilang mararangyang hotel, mabagal pa ang wifi. Ang aming destinasyon ay isang malaking department store. Sa entrance pa lang mayroon ng kakaiba. Ano to? Smart card po. Pag nilagay niyo po ang gamit, automatiko po nitong kinakalkula ang presyo. May screen na nakakabit sa cart. Pag-scan namin ng barcode, automatikong kinakalkula ang presyo at maaari din po itong gamitin para hanapin ang lokasyon ng produkto. Sinubukan ni Malikha na maghanap ng gatas at lumitaw ang mapa na nagtuturo sa eksaktong lokasyon. Habang naglalakad sa loob ng mall, muli kaming nagulat. Mayroong daan-daang self-checkout counters na nakahanay. Karamihan po sa mga tao ay gumagamit nito. Hindi na kailangan pumila sa cashier. Sinubukan namin ito. Napakadali nga. Itulak lang ang cart, automatikong kinakalkula ang presyo at bayaran gamit ang card o smartphone. Tapos na. Sa France, ang pagpila lang para magbayad ay umaabot na ng kalahating oras. Nagbuntong hininga si Alexis. Tanghalian na, kaya pumunta kami sa restaurant na nirekomenda ni Malikha. Ngunit sa harap ng tindahan, in-scan ni Malikha ang QR code. Nagpa-reserve na po ako. Sa loob ng 20 minuto, magpapadala po sila ng text para tawagin tayo. Hindi na kailangan pumila. Opo, habang naghihintay pwede po kayong maglakad-lakad muna. Naglakad-lakad kami sa paligid at bumalik sa restaurant nang makatanggap ng text at may mesa nga na nakahanda para sa amin. Ang menu ay kakaiba, isang tablet. Pag-click mo sa larawan ng pagkain, lalabas ang detalyadong impormasyon at ingredients para sa mga may allergies. May French menu din? Opo. Sumusuporta po kami ng 10 wika. Ang pag-order at pagbabayad ay ginagawa sa tablet sa mesa. Hindi na kailangan tawagin ng staff. Pagkatapos kumain, kailangan naming pumunta sa ospital dahil bigla akong sumakit ang ulo. Sabado, bukas ba ang ospital? Ang emergency room po ay bukas 24 oras at maraming ospital po ang bukas tuwing weekend. Nang dumating kami sa ospital, muli kaming nagulat. Sa kiosk, ilagay lang namin ang sintomas at tapos na ang registration. Ang estimated waiting time po ay 15 minuto. 15 minuto? Sa Paris, kung pupunta ka sa emergency room, kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 4 na oras bilang standard. At 15 minuto nga ang lumipas, nakita ko na ang doktor. Ang doktor ay nagpaliwanag sa English ng may kabaitan at pagkatapos ng simpleng pagsusuri, nagreseta ng gamot. Magkano ang bayad? Mega 900 pesos po. Mega 25 euro. 25 euro? Sa France, ang halaga ng emergency treatment tuwing weekend ay siguradong hihigit sa 200 euro. Ang botika ay nasa tabi lang. Ang pharmacist ay nagpaliwanag kung paano inumin ang gamot sa English. Hapon na, ipinakita ni Malikha sa amin ang delivery culture ng Pilipinas. Lahat po ay pwedeng i-order. Pagkain, gamit, at maging gamit sa convenience store. Nang buksan namin ang app, mayroon nga lahat. Nag-order si Malikha ng ice cream. Ang estimated arrival time ay 12 minuto. 12 minuto? Ice cream? At sa loob ng 12 minuto, dumating nga ang ice cream na perpektong frozen pa. Bakit ang bilis? Mula po sa 7-Eleven dito sa malapit. Tinatawag po itong quick commerce. Gabi na at pumunta kami sa isang lugar na tinatawag na Internet Cafe. Nang pumasok kami, halos nakabukas ang aming mga bibig. Ito ba ang lugar para maglaro? Daan-daang high-spec computers ang nakahanay. Bawat upuan ay may magandang gaming chair at malaking monitor. 50 pesos po kada oras, mga 1 euro. 1 euro? Ang lugar na ito ay maaaring gamitin ng mas mababa sa 1 euro? Ang nakakagulat pa ay maaari ding mag-order ng pagkain dito. Mag-order lang sa mesa at ihahatid ng staff. Dito sa Pilipinas, lahat ay digital na. Bulalas ni Pierre. Sa huli, dinala kami ni Malikha sa isang walang staff na convenience store. Hindi po kailangan ng staff, 24 oras po itong magagamit. Gumagamit po ito ng facial recognition para makapasok. At pag kinuha mo po ang produkto, automatiko po nitong kinakalkula ang presyo. Walang magnanakaw? CCTV po at AI ang nagmo-monitor palagi. Halos zero po ang crime rate.
Habang pauwi sa hotel, tahimik kaming lahat. Ito ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Parang nasa ika-20 siglo pa rin tayo, sabi ni Charles, at sumang-ayon ang lahat. Isinulat ko sa aking diary na ang nakita ko ngayon ay hindi lang teknolohiya, kundi isang sistema ng lipunan na inuuna ang kaginhawaan ng mamamayan. Ang France ay palaging gumagamit ng kasaysayan bilang dahilan at sanay na sa pagiging hindi komportable. At bukas, pupunta kami sa gilid ng Pasig River, sabi ni Malikha. Mayroong isang espesyal na naghihintay. Hindi ko alam kung anong pagkabigla pa ang naghihintay sa amin. Linggo ng gabi, nagtungo kami sa gilid ng Pasig River dahil sinabi ni Malikha na mayroong isang espesyal na event, isang drone show na ginaganap tuwing weekend. Napakaganda. Nang dumating kami sa parke sa tabi ng ilog, maraming tao ang nagtipon. Mga pamilya, magkasintahan, at grupo ng mga kaibigan. Ang kapaligiran ay parang isang festival. Marami ang naglatag ng banig at nagpipiknik. Ang ilan ay nag-order ng fried chicken. Ang ilan ay nagbisikleta. Tingnan nyo, may convenience store din. Ang pagkakaroon ng convenience store sa tabi ng ilog ay nakakagulat at ang mga banyo ay malinis at marami. Naglatag kami ng banig at umupo. Gumamit si Malikha ng delivery app para mag-order ng fried chicken. Ang pagkain po ng fried chicken sa tabi ng Pasig River ay itinuturing na kultura ng mga taga-Maynila. Nagde-deliver sila hanggang sa tabi ng ilog? Opo, ipin lang po ang tamang lokasyon at mahahanap po tayo ng delivery person. 20 minuto ang lumipas at dumating nga ang delivery person sa kinaroroonan namin kasama ang mainit na fried chicken at malamig na beer. Ito ay para itong langit, bulalas ni Alexis. Sa tabi ng Seine River sa Paris, puno ng basura at walang tirahan. Hindi ito maisip doon. Nang magsimulang lumubog ang araw, lumitaw ang gabi na tanawin ng Pasig River. Ang mga tulay ay binuksan ang mga LED lights at ang mga ilaw mula sa matataas na gusali ay kumikinang. Wow, napakaganda, bulalas ni Charles. Sumasang-ayon ako. Maganda ang gabi na tanawin ng Paris. Ngunit mas buhay ang sa Maynila at nagsimula ang drone show. Daan-daang drone ang lumipad sa kalangitan at nagporma ng iba't ibang hugis. Tingnan nyo, hugis kalabaw! Ang drone ay nagporma nga ng hugis kalabaw. Siguro ito ay isang espesyal na performance para sa amin. Pagkatapos, mayroong mga Filipino patterns, letters at iba't ibang nakamamanghang porma. Ang drone show na may kasamang musika ay napaka-impressive. Ginagawa ba ito kada linggo? Opo. Libre po, ito po ay serbisyo para sa mga mamamayan. Ang salitang libre ay muling nakagulat sa amin. Sa Paris, para makapanood ng ganitong kalaking show, kailangan mong magbayad ng hindi bababa sa €50. Habang nag-enjoy ako sa drone show, tumayo ako para kumuha ng video. Ang aking paa ay natapilok sa kung ano, kaya nawalan ako ng balanse at napasubsob sa harap. Ouch! Buti na lang hindi masyadong masakit pero Marie, ang salamin mo. Ang boses ni Charles ay nagpadali sa puso ko. Nang kunin ko ang salamin, halos huminto ang puso ko. Ang aking Chanel frame na nagkakahalaga ng €300 ay baluktot. Ang isang binti ay bali at ang isang lens ay nahulog. Sirang-sira na ito. Oh my God! Sinubukan kong ibalik ang lens, ngunit baluktot ang frame kaya hindi ito mailagay. Napaka-short-sighted ko, 6'00", at may astigmatism pa. Kung walang salamin, kahit 1 metro sa harap ko ay hindi ko makikita ng malinaw. Anong gagawin ko? Lahat ay malabo. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha ng mga kaibigan ko. Ang spare glasses ko ay nasa hotel, ngunit iyon ay 2 taon na ang nakalipas at hindi natugma sa grado ng aking mata. Agad na bumaha ang pagkadismaya. May 3 araw pa kaming natitira. Kung walang magandang salamin, paano kami magpapatuloy sa paglalakbay? Bumalik muna tayo sa hotel. Tinulungan ako ni Pierre na umakbay, ngunit ang bawat hakbang ay nakakabahala. Hindi ko makita ng malinaw ang hagdan, hindi ko makilala ang mukha ng mga tao. Lumapit si Malikha sa akin. Ate Marie, okay ka lang po ba? Sirang-sira ang salamin ko. Anong gagawin ko? Sa France, kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 3 linggo para makakuha ng bagong salamin, lalo na sa grado ko na may astigmatism, mas matagal ang paghihintay. Kailangan kong tiisin ito hanggang makabalik ako sa Paris. Noon, ngumiti si Malikha at nagsabi, "Huwag po kayong mag-alala. Bukas ng umaga, magpapagawa na po tayo ng bagong salamin." Ha? Bukas? Opo.
Dito po sa Pilipinas, 30 minuto lang po tapos na ang paggawa ng salamin. Akala ko nagbibiro si Malikha. 30 minuto? Paano nangyari yon? Siyempre po, ang kaibigan ko po ay kakagawa lang noong nakaraang linggo. 30 minuto lang po. Tumango ang ibang estudyanteng Filipino. Oo, karaniwan 15 minuto. Kung nagmamadali, 10 minuto pa nga. Hindi ako makapaniwala dahil sa France, imposible ang ganito. Pero sobrang short-sighted ko, 6.00 at may astigmatism pa ako. Normal lang po ang ganyang grado. Huwag po kayong mag-alala. Normal? Sa France, ang ganoong grado ng mata ay itinuturing na espesyal na kaso. Tanong ni Charles nang may pag-aalala. Pero ngayong linggo, bukas ba ang tindahan ng salamin bukas? Siyempre po, karamihan po ng tindahan ay bukas ng 10 a.m. Marami pong tindahan na bukas kahit linggo. Ito ba ay totoo? Sa France, linggo, hindi mo na kailangan pag-usapan ang tindahan ng salamin, maging ang panaderya ay mahirap humanap ng bukas. Ang pagbalik sa hotel ay napakahirap. Kailangan kong kumapit sa mga kaibigan ko palagi dahil malabo ang paningin ko. Makakagawa ba talaga ng salamin sa loob ng 30 minuto? Hindi pa rin makapaniwala si Alexis. Parang masyadong maganda para maging totoo. Ngunit si Malikha ay tiyak na tiyak. Bukas po, malalaman nyo. Ang tindahan ng salamin dito sa Pilipinas ay hindi katulad ng iba. Hindi ako makatulog noong gabing iyon. Ang spare glasses na hindi tugma sa grado ay nagpasakit sa ulo ko. Makakagawa ba talaga ng bagong salamin sa loob ng 30 minuto? At magkano kaya? Ang Chanel frame pa lang ay €3 na. Kung kasama ang lens, siguro hihigit sa €500. Ang mga ilaw ng Maynila sa labas ng bintana ay malabo. Bukas ba, makakakita ako muli ng malinaw? Lunes ng umaga, nagising ako na may sakit sa ulo. Ang pagsusuot ng spare glasses na hindi tugma sa grado ay nagpahirap sa akin buong gabi. Marie, kaya mo ba? Tanong ni Charles nang may pag-aalala. Sumasakit ang ulo ko. Ang salamin na ito ay sa grado ko pa noong 2 taon na ang nakalipas. Nang bumaba kami para mag-almusal, nahirapan din ako. Hindi ko makita kung ano ang kinukuha ko sa plato. 9 a.m. na at naghihintay na si Malikha sa lobby. Magandang umaga po. Handa na po bang pumunta sa tindahan ng salamin? Mangyayari ba talaga yon? 30 minuto? Muli kong tinanong. Hindi pa rin makapaniwala. Ngumiti si Malikha at nagsabi, mayroon po akong paboritong tindahan. Malapit lang po sa istasyon ng Ayala. Magaling po at mabilis. Nagpasya kaming lahat na sumama dahil gusto naming malaman din. Sumakay kami ng tren at bumaba sa istasyon ng Ayala. Itinuro ni Malikha ang isang gusali. Iyon po ang tindahan. Nasa 2nd floor. Ito ay isang ordinaryong commercial building. Nang sumakay kami ng elevator sa 2nd floor, nakita namin ang isang tindahan ng salamin na may pangalang Optica Philippines. Sa sandaling pumasok kami, muli kaming nagulat. Wow, ito ba ang tindahan ng salamin? Ang tindahan ay maluwag at napakalinis. Mayroong higit sa 3,000 uri ng frame na nakadisplay at maraming staff ang bumati sa amin. Magandang araw po, welcome. Bati ng isang staff nang nakangiti. Ipinaliwanag ni Malikha ang sitwasyon. Kaibigan ko po siya mula France. Nasira po ang salamin niya at gusto po niyang magpagawa ng bago agad. Humarap ang staff sa akin at nagtanong sa English, may reseta po ba kayo ng salamin? Wala po, nasa France po. Okay lang po. Susukatin na lang po natin ang grado ng mata niyo dito. 10 minuto lang po. 10 minuto para sukatin ang grado ng mata? Sa France. Para lang mag-appointment sa ophthalmologist, kailangan mong maghintay ng buwan. Dinala ako sa isang silid ng pagsusukat ng mata na puno ng mga pinakabagong instrumento. Susukatin po muna natin ang grado ng mata niyo gamit ang computer. Inilapit ko ang mukha ko sa makina, 10 segundo, at lumabas ang numero. 6.25 po, at may astigmatism po kayo na mga 1.50. Susukatin po natin ng mas detalyado mamaya. Ang staff na sumusukat ng grado ng mata ay napakabilis. Pinalitan niya ang mga lens at tinanong ako, mas malinaw ba ito? O ito? Sa loob ng 5 minuto, nahanap niya ang perpektong grado ng mata para sa akin. Okay po, pumili na po kayo ng salamin. Nang nasa harap ako ng libu-libong frame, nag-alinlangan ako. Magkano po kaya? Ang frame po ay nagsisimula sa 800 pesos. Ang lens po para sa astigmatism niyo ay 1,200 pesos. Teka muna,
Nagkalkula ako sa isip. 800 plus 1,200, 2,000 pesos. 2,000 pesos? Mga 35 euro? Opo, kung pipiliin niyo po ang magandang brand name frame, mga 4,000 pesos po. Halos hindi ako makapaniwala. Sa France, kung magpapagawa ako ng salamin na may ganoong grado, kailangan kong maglabas ng hindi bababa sa 500 euro. 35 euro lang talaga? Ang mga kaibigan ko na nasa tabi ay nagulat din. Hindi totoo yan. Sa Paris, ang presyo na iyan ay kailangan pang dagdagan ng isang zero. Ngumiti ang staff at nagsabi, dito po sa Pilipinas, hindi po mahal ang presyo ng salamin dahil sa matinding kompetisyon. Pinili ko ang frame ng may nanginginig na kamay. Ito ay isang itim na plastic frame na may magandang disenyo, hindi kalayuan sa Chanel. Ito po, magandang pagpipilian. Maghintay na lang po kayo ng 20 minuto. 20 minuto? Opo. Ito po ang oras para sa paghasa ng lens at pag-assemble. Pumasok ang staff sa laboratory. Nakita namin ang proseso ng pagtatrabaho sa salamin. Hoy, tingnan nyo, naghahasa siya ng lens, sabi ni Pierre nang may pagkasabik. Ang staff ay gumagamit nga ng lens grinder. Sa bihasang galaw, hinasa niya ang lens at sinimulang i-assemble sa frame. Habang naghihintay, ipinaliwanag ni Malikha na marami po kasing tindahan ng salamin dito sa Pilipinas. Matindi po ang kompetisyon. Kung hindi po mabilis at mura, hindi po kayo magtatagal. Pero masyado pa ring mabilis ito. Siya po ay isang bihasang technician. Gumagawa po siya ng halos 10 kada araw. Mga 15 minuto ang lumipas, lumabas ang staff. Tapos na po. Subukan niyo po. Isinuot ko ang salamin ng may mabilis na tibok ng puso at bigla, luminaw ang buong mundo. Oh my God, malinaw na malinaw. Nakita ko ng malinaw ang lahat. Ang mukha ng mga kaibigan ko. Ang tanawin sa labas ng bintana, at maging ang maliliit na letra. Ito ang natapos sa loob ng 15 minuto. Tinulungan pa ako ng staff na ayusin ang salamin upang bumagay sa hugis ng mukha ko, inaayos ang likod ng tenga at ilong ng detalyado upang maging pinakakomportable. May hindi po ba maayos? Wala po, perpekto. Ito ang totoo. Ang salamin na ito ay mas komportable kaysa sa salamin na kailangan kong hintayin ng buwan sa France. Oras na para magbayad. Nagtanong ako ng nanginginig ang boses. Magkano po lahat? 1,000 pesos po ang frame, 1,200 pesos po ang lens, may student discount po na 200 pesos, kaya total po ay 2,000 pesos. May student discount din? Opo. Ipakita lang po ang student ID, makakakuha na po ng discount. Hindi ako makapaniwala, kaya tinanong ko ulit, 2,000 pesos po ang huling presyo? Wala na pong dagdag na bayad? Opo. Iyan po ang presyo. Libre pa po ang case at lens cloth. Inabot ko ang credit card ng nanginginig ang kamay. 2,000 pesos o mga 35 euro ay nabawas nga sa aking account. Lumapit sa akin ng mga kaibigan ko. Marie, malinaw ba talaga? Napakalinaw. 15 minuto? 35 euro? Lahat sila ay nakatingin ng hindi makapaniwala. Biglang nagsalita si Alexis. Gusto ko ring magpagawa. Ako rin. Ako rin. Agad na nagbago ang kapaligiran. Lahat ay gustong magpagawa ng salamin. Nagtaka ang staff. Lahat po kayo ay magpapagawa ng salamin? Opo. Pwede ba? Opo. Pero kailangan po natin itong gawin ng paunti-unti. At nagsimulang pumila ang mga kaibigan ko na may salamin. Tumawa si Malikha at nagsabi, ito po ang Pilipinas. Mabilis, tama, at mura. Suot ko ang bagong salamin at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga gusali sa BGC ay malinaw na malinaw. Ito ba ay totoo? Ang mga bagay na imposible sa France ay karaniwan dito. At ito ay simula pa lamang. Dahil may mas malaking mangyayari pa. Nang lumabas ako na may bagong salamin na perpekto, agad na lumapit ang mga kaibigan ko. Nagawa nga sa 15 minuto. Pakitingnan nga ang lens. Tugma ba sa grado ng mata ko? Lahat sila ay nakatingin sa salamin ko. Nang hindi makapaniwala. Napakmanipis ng lens. Sa France, kung ganoon ang grado, siguradong napakakapal ng lens. Ipinaliwanag ng staff. Gumagamit po kami ng special thin lens. 1.67 po ang refractive index, kaya po manipis. Wala ring dagdag na bayad para dito? Standard po yan. Biglang inalis ni Alexis ang salamin niya. Pwede po ba akong magpagawa ngayon? Opo. Magsimula po tayo sa pagsukat ng grado ng mata.
At nagsimula ang pagsukat ng grado ng mata para sa pangalawang tao. Natapos din si Alexis sa loob ng 10 minuto. Ngunit noon, sumigaw si Charles habang hawak ang smartphone. Lahat tayo mag-livestream sa Instagram. Magandang ideya, hindi ba? Tinulungan ni Malikha na tanungin ang staff at buong puso silang pumayag. Totoong karanasan sa tindahan ng salamin sa Pilipinas. 15 minuto na paggawa ng salamin. Nang magsimulang mag-livestream si Charles, mabilis na dumami ang mga nanonood. Ngayon, mayroon ng 100 viewers. Marie, ipaliwanag mo. Ipinaliwanag ko ang naranasan ko sa harap ng kamera. Malamang hindi kayo maniniwala ngunit nakakuha ako ng salamin sa loob ng 15 minuto. Sa halagang €35 lang. Agad na bumaha ang mga komento. Nagsisinungaling. Staged ba yan? Sa France, imposibleng mangyari yan. Noon, nakuha ni Alexis ang kanyang salamin na natapos din sa loob ng 20 minuto. Perpekto, totoo ito, sigaw ni Alexis sa kamera. Ang bilang ng viewers ay lumampas na sa 300 kahit madaling araw pa lang sa France at nagsalita si Pierre. Gusto ko ring magpagawa ng prescription sunglasses, pwede ba? Siyempre po, ang sunglasses po ay aabutin ng mga 30 minuto. Ngayon, puno na ang tindahan ng aming grupo. May mga staff na lumabas para tumulong. Nagpagawa si Guillaume ng blue light filter glasses, si Sophie ay nagpagawa ng fashion glasses. Tingnan nyo ang mga frame. Libu-libong uri. May Gucci at Chanel din, pero 3 beses na mas mura kaysa sa France. Ang viewers sa livestream ay lumampas na sa 1,000. Marie, nanonood ako. Nanonood din ang mga kaibigan ko sa school. Mas nakakagulat pa ang mga komento. Sinabihan ako ng nanay ko na magpagawa ng salamin sa Pilipinas at iuwi. Sana mag-field trip din ang school namin sa Pilipinas. Noon, nangyari ang nakakagulat. Ang mga kaibigan na hindi nagsusuot ng salamin ay nagsimulang pumila din. Magpapagawa na lang ako ng isang fashion glasses. Sa presyong ito, pwede na itong souvenir. Nagtaka ang staff. Wala pa po kaming customer na ganito karami ng sabay-sabay. Sorry po sa gulo. Okay lang po, maraming salamat po. Pero baka matagalan po kayo. Ngunit ang lahat ng staff ay nagtrabaho ng mabilis. Mayroong nagsusukat ng grado, may nagre-rekomenda ng frame at may nag-assemble ng lens. Nagtrabaho sila ng sistematiko. Pagkaraan ng 2 oras, kaming 30 ay may bago ng salamin. Kailangan nating mag-group photo. Lahat kami ay nagsusuot ng bagong salamin at nag-group photo kasama ang mga staff ng tindahan. Ngunit nangyari ang mas nakakagulat pa. Balita ko, may mga estudyante raw mula France dito. Nagsimulang makipag-usap sa amin ang ibang customers. Nasa balita na po kayo sa Snack News. Mga estudyante ng France humanga sa karanasan sa paggawa ng salamin sa Pilipinas. 16 minuto na himala. Mga estudyante ng Paris, dinagsa ang Maynila para magpagawa ng salamin. Ang live stream ni Charles ay na-share sa social media ng Pilipinas. Lumabas ang may-ari ng tindahan. Maraming salamat sa inyong lahat, mga estudyante. Dahil sa inyo, sumikat ang tindahan namin. Kami po ang dapat magpasalamat. Ngunit tumanggi kami dahil napakamura na nito. Nang lumabas kami, lahat kami ay nagsusuot ng salamin na gawa sa Pilipinas. 150 salamin ang kumikinang. Kailangan itong itala sa kasaysayan ng paaralan. Ang insidente ng pagdagsa ng mga estudyante ng Henry Ford sa tindahan ng salamin. Noong gabing iyon, malaking balita sa France ang aming kwento. Mga estudyante ng kilalang paaralan sa France, nagulat sa teknolohiya ng salamin sa Pilipinas, 15 minuto na himala. Mga estudyante ng Paris, dinagsa ang Maynila para magpagawa ng salamin. Paano ito nagawa ng Pilipinas? Ang reaksyon ng mga magulang ay nakakagulat. Gusto ko ring magpagawa ng salamin sa Pilipinas. Maglakbay tayo sa Maynila kasama ang buong pamilya. Hindi ko alam na ganoon na pala kaunlad ang Pilipinas. Pagkatapos ng araw na iyon, mayroong maliit na boom sa France. Mayroon pang ang tour package na tinatawag na Eyeglasses Tour sa Pilipinas ang lumabas. Ngunit para sa amin, natutunan namin ang mas mahalaga. Kinabukasan, pagkatapos ng insidente sa tindahan ng salamin, nagpulong kami sa conference room ng paaralan upang pag-usapan ang natitirang schedule. Nakasali ang principal sa meeting sa pamamagitan ng video call. Kayo, ang nangyari kahapon ay naging malaking issue sa buong France. Maging ang Ministry of Education ay interesado. Teacher, marami po kaming natutunan. Ako ang kinatawan na nagsalita. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang akala namin. Hindi,
Kami pala ang walang alam. Nagdagdag din ang mga kaibigan ko ng isa-isa. Ang 20 oras na convenience store, ang delivery, ang kaligtasan sa gabi. Ito ang tunay na kalidad ng buhay. Ang teknolohiya ay hindi para sa mga espesyal na tao, kundi isang bagay na accessible sa lahat. Ang pinakamahalaga ay ang diwa ng paglilingkod para sa mamamayan. Tahimik ang principal sandali at pagkatapos ay nagtanong, "At ano ang natutunan nyo?" Itinaas ni Pierre ang kamay niya. "Pagpapakumbaba po. Masyado po kaming mayabang," dagdag ni Charles. "Ang bukas na saloobin sa pagbabago. Masyadong nakakapit ang France sa kasaysayan kaya naging luma." At ako ang huling nagsalita. "Naiintindihan ko na po kung ano ang tunay na maunlad na bansa. Hindi po GDP o kasaysayan, kundi ang kakayahan ng mamamayan na mamuhay ng komportable at ligtas." Tumango ang principal. "Magandang ideya. Iyon ang dahilan kung bakit pinili ng Ministry of Education ang Pilipinas." Ha? Alam na pala nila noon pa kung gaano kaunlad ang Pilipinas? At gusto nilang makita nyo ito sa sarili nyo at mabigla kayo? Kami ay halos hindi makapagsalita. Hapon na. At huling bumisita kami sa paaralan ni Malikha upang magpaalam. Napaka-impressive ng farewell party na inihanda ng mga estudyanteng Filipino para sa amin. Napakasaya ng isang linggo na ito. Marami rin po kaming natutunan tungkol sa France. Nagpalitan kami ng regalo. Nagbigay kami ng alak at keso mula sa France, samantalang nagbigay sila ng mga Filipino souvenirs. Nagbigay si Malikha ng espesyal na regalo sa akin. Ito po ang lens cloth na may disenyo po ng Filipino. Salamat Malikha. Ate Marie, kailangan mo pong bumalik. Sa susunod, ipapakita ko pa po sa iyo ang maraming bagay. Umiyak ako. Ang bansang minamaliit namin noong nakaraang linggo ay ngayon ay isang bansa na mahal namin. Sa bus na papunta sa airport, tahimik kaming lahat. Lahat ay nakalubog sa kanilang sariling iniisip. Ayoko pang bumalik sa Paris, bulong ng isa. Lahat kami ay ganoon ang nararamdaman. Nang dumating kami sa airport, isang nakamamanghang tanawin ang naghihintay sa amin. Tingnan niyo yon, sa duty-free zone, may counter ng paggawa ng salamin. Maari ding magpagawa ng salamin sa airport? Opo, ginagawa po para matapos sa oras ng flight. Ang Pilipinas ay talagang nagulat sa amin hanggang sa huling minuto. Bago sumakay ng eroplano, nag-group photo kami. Lahat ay nagsusuot ng salamin na gawa sa Pilipinas. Itatago ko ang salamin na ito habang buhay. Oo, hindi lang ito salamin, kundi simbolo ng pagkamulat. Lumipad ang eroplano sa kalangitan. Unti-unting lumiit ang mga ilaw ng Maynila. Paalam, Pilipinas. Babalik kami, sigurado. Pagkatapos ng 12 oras na flight, nang dumating kami sa Paris, nagbago na kami. Sa sandaling lumabas kami ng airport, agad naming naramdaman kung gaano kaluma at hindi komportable ang Paris. Sirang elevator, walang wifi, maruming banyo. Ang mga bagay na itinuturing naming normal noong nakaraang linggo ay ngayon ay nararamdaman na hindi komportable. Nang makauwi ako, ikinuwento ko ang tungkol sa Pilipinas sa aking mga magulang. Ganoon na ba talaga sila kaunlad? Kailangan mo pong makita sa sarili mo para malaman mo. Noong gabing iyon, isinulat ko sa aking diary na ang Pilipinas ay parang isang salamin na nagpapakita kung gaano kami kaluma at kayabangan. Ngunit sa parehong oras, ito ay isang pag-asa. Pag-asa na kung magsisikap tayo, maaari tayong magbago. At nagpasya akong mag-aral sa Pilipinas, ang bansang nagturo sa akin kung ano ang tunay na maunlad na bansa. Makalipas ang 6 na buwan, may maliit na pagbabago sa France. Mula ng insidente sa tindahan ng salamin, mayroong 24 oras na convenience store na bumukas sa Paris. Kahit isa pa lang, ito ay simula pa lamang. Sinubukan ng ilang tindahan ng salamin na bawasan ang oras ng paggawa. Kahit na linggo pa rin, nabawasan ito mula sa 3 linggo na itinuturing na pag-unlad. Sa aming paaralan, mas malaki ang pagbabago. Ang bilang ng mga estudyante na gustong mag-aral ng Filipino ay dumami ng 10 beses at mayroong mahigit 50 estudyante na gustong magpatuloy ng pag-aaral sa universidad sa Pilipinas. Nag-apply ako sa isang universidad sa Maynila at nakatanggap na ng acceptance letter. Sa taglagas na ito, sisimulan ko ang aking bagong buhay doon. Si Charles ay nag-intern sa Sony Paris. Si Pierre ay nagtatag ng isang IT company research club tungkol sa teknolohiya ng Pilipinas. Ang pinakanakamamangha ay ang pagbabago ng mga magulang. Mula sa pagiging mayabang, nagtatag sila ngayon ng isang asosasyon.
para pag-aralan ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Kailangan nating matuto, kung hindi, maiiwanan tayo habang buhay. Ang Ministry of Education ng France ay nagsimulang kumilos. Nag-imbita sila ng mga eksperto sa edukasyon mula sa Pilipinas upang pangunahan ang digital education system. Patuloy din ang media sa paglalahad ng mga kwento tungkol sa Pilipinas. Ang sekreto ng Pilipinas. Paano ito naging maunlad na bansa sa loob ng 50 taon? Ang dapat matutunan ng France mula sa Pilipinas. Pilipinas, ang digital superpower ng kinabukasan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang aming sarili. Natuto kaming maging mapagpakumbaba sa halip na mayabang at bukas sa isip sa halip na sarado. Noong nakaraang linggo, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Malikha. Ate Marie, kita tayo sa Taglagas. Dadalhin kita sa masarap na pagkain. Sumagot ako. Ngayon, ako naman ang makakaranas ng Pilipinas ng buo bilang isang estudyante. Nang tumingin ako sa labas ng bintana, ang kalangitan ng Paris ay kasing ganda pa rin ng dati, ngunit ngayon, tila iba na ito. Marahil dahil nalaman ko na malaki ang mundo at marami pang dapat matutunan. At ang pinakamahalaga ay ang tunay na maunlad na bansa ay umiiral para sa sarili nitong mamamayan. Ito ang pinakamalaking aral na itinuro sa amin ng Pilipinas. Paano kaya ang kwento ng 7 araw na nakakagulat ng mga estudyante ng kilalang paaralan mula Paris sa Maynila? Minsan, ang pinakamahalaga sa atin ay isang salamin na nagpapakita ng ating tunay na sarili. Sana ang kwentong ito ay magbigay ng pagmamalaki sa ilan at magturo ng pagpapakumbaba sa ilan. At ang pinakamahalaga, sana ito ay maging simula upang pag-isipan natin kung ano ang tunay na pag-unlad.